Lumipas ang mga araw na tila nagiging mas mabigat ang kapaligiran sa eskwelahan. Ang mga bulong at usapan tungkol kina Elena at Gabe ay naging mas lantaran, kahit na patuloy silang nananatiling profesional sa kanilang mga kilos. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, tila hindi pa rin mapigilan ang pagkalat ng mga maling akala. Isang hapon, tinatawag si Elena sa opisina ng prinsipal. Alam niyang maaaring ito na ang pagkakataong kailangang harapin ang lahat ng tanong at duda. Nagpaalam siya kay Gabe bago pumasok sa opisina at nakita niya sa mga mata nito ang parehong kaba na nararamdaman niya. Elena, bungad ng prinsipal na halatang nag-iingat sa kanyang tono. May mga natanggap kaming reklamo at obserbasyon tungkol sa relasyon mo kay Gabe. Hindi kami nandito upang mahusga, pero kailangan naming malaman ang katotohanan. Huminga ng malalim si Elena bago magsalita. Ma'am, totoo pong nagtutulungan kami ni Gabe sa maraming bagay sa eskwelahan. Kung ang ibig sabihin ng relasyon ay may higit pa roon, oo, meron po kaming espesyal na samahan. Ngunit gusto kong linawin na ito'y pribado at walang kahit anong epekto sa aming trabaho. Tahimik ang prinsipal, ngunit halata ang halong sorpresa at pag-aalala sa kanyang mukha. Elena, naiintindihan ko ang sitwasyon, ngunit kailangan mong maintindihan din na ang ganitong uri ng relasyon ay maaaring maging komplikado, lalo na sa paningin ng iba. Alam ko po, sagot ni Elena. Ang boses niya ay puno ng tapang. Pero ang aming ugnayan ay hindi kailanman naging sagabal sa aming mga responsibilidad. Si Gabe ay isang masipag na empleyado at ako'y nananatiling tapat sa aking tungkulin bilang guro. Ang tanging pagkakamali namin siguro ay ang hindi agad na naging bukas tungkol dito. Matapos ang mahabang pag-uusap, nagpasya ang prinsipal na bigyan sila ng pagkakataong maipaliwanag ang kanilang panig. Isang pagpupulong ang itinakda, kung saan sina Elena at Gabe ay haharap sa administrasyon upang linawin ang lahat. Kinabukasan, bago ang nakataktang pagpupulong, nagtagpo sina Gabe at Elena sa parke kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan. Ang simoy ng hangin ay malamig at pareho nilang ramdam ang bigat ng pagkakataon. Gabe, simula ni Elena habang nakatingin sa kanya. Kaya mo pa ba? Kung hindi, naiintindihan ko. Ayokong mailagay ka sa sitwasyong hindi ka komportable. Hinawakan ni Gabe ang kamay ni Elena at tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Elena, sinabi ko na sa iyo noon, kahit ano ang mangyari, hindi kita iiwan. Mahal kita at hindi ko hahayaang sirain ng kahit sino ang meron tayo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas kay Elena. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Dumating ang araw ng pagpupulong at si Gabe at Elena ay magkasamang humarap sa administrasyon. Ang mga guro at opisyal ng paaralan ay naroon, halatang nag-aabang sa kanilang paliwanag. Gabe, Elena, sabi ng prinsipal. Narito kami upang pakinggan ang inyong panig. Nais naming malaman kung paano ninyo tinitingnan ang sitwasyong ito at kung ano ang plano ninyo upang maiwasan ang anumang maaaring makaapekto sa eskwelahan. Tumayo si Gabe na kahit kinakabahan ay buong tapang na nagsalita. Ma'am, sir, alam kong marami ang nagtataka kung bakit kami madalas magkasama ni Elena. Hindi ko itatanggi. Mahal ko po siya. Pero hindi kailanman naging hadlang ang relasyon namin sa aming trabaho. Ginagawa ko po ang lahat ng aking tungkulin at sinisigurado kong hindi ko pababayaan ang mga responsibilidad ko. Sinundan ito ni Elena. Ako rin po.
Ang relasyon namin ni Gabe ay hindi batayan upang husgahan ang aming kakayahan. Kami po ay tao lamang na nagmamahalan, ngunit nananatiling profesional at tapat sa aming mga tungkulin. Tahimik ang silid matapos silang magsalita. Ang prinsipal ay tumingin sa kanilang dalawa at sa wakas, ngumiti ito ng bahagya. Elena, Gabe, hindi namin layuning pagbawalan ang inyong relasyon. Ngunit inaasahan naming mapapanatili ninyo ang inyong profesionalismo sa trabaho. Hanggat hindi nito naaapektuhan ang inyong tungkulin, wala kaming karapatang manghimasok sa inyong personal na buhay. Pagkatapos ng pagpupulong, tila nabunutan ng tinik sina Elena at Gabe. Alam nilang may mga tao pa ring manghuhusga, ngunit ang mahalaga na ilahad nila ang katotohanan at natanggap ito ng administrasyon. Habang naglalakad sila pa uwi, hawak ang kamay ng isa't isa na puno ng kasiyahan ang kanilang puso. Elena, sabi ni Gabe, akala ko hindi ko kakayanin, pero nandito tayo, magkasama. Ngumiti si Elena. Gabe, anumang dumating sa atin, basta magkasama tayo, kakayanin natin. Sa gabing iyon, habang naglalakad sila sa ilalim ng mga bituin, alam nilang ang kanilang pagmamahalan ay mas naging matatag. Napagtagumpayan nila ang isang hamon at handa silang harapin ang iba pang pagsubok na darating. Sa bawat hakbang, hawak nila ang isa't isa, patungo sa isang bukas na puno ng pag-asa at pagmamahalan.